Sa ulo ng ating mga balita. Pilipinas at UAE lumagda sa makasaysayang free trade agreement. Balitang Bromby! Sara Diskaya at siyam na iba pang akusado naghain ng not guilty plea sa flood control case. Balitang Bromby! Apela ni Zaldico laban sa kanselasyon ng kanyang pasaporte, ibinasura ng Sandigan Bayan. Balitang Bromby! Presidential Communications Office Yusek Castro nakatanggap umano ng death threat, nagsumbong sa NBI. Balitang Bromby! Hepe at siyam na pong matataas na opisyal ng BFP pinasisibak sa isyu ng korupsyon. Balitang Bromby! Bilang ng mga nasawi sa landfill sa Cebu City, umabot na sa 13. State of calamity idineklara na sa lungsod. Balitang Bromby! At pulis sugaran sa pananaksak ng kabaro sa loob ng Kampo Krame. Balitang Bromby! Yan ang ulo ng ating mga balita sa programang Balitang Bromby ngayong Miyerkules. Sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng ating mga balita, lumagda na ang Pilipinas at United Arab Emirates sa makasaysayang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na kauna-unahang free trade pact ng bansa sa isang Middle Eastern nation. Personal na nasaksiyan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed ang paglagda ni Trade Secretary Maria Cristina Roque sa nasabing kasunduan sa Abu Dhabi Sustainability Week 2026 Summit. Ayon sa Presidential Communications Office, layon po ng naturang agreement na ibaba ang taripa, palakasin ang market access sa mga produkto at serbisyo, paigtingin ang investment flows, at lumikha ng mga bagong oportunidad para sa mga Pilipino sa UAE. Ilan sa mga Philippine export na inaasahang mabebenepisyuhan ng CEPA ang saging, pinya, canned tuna, electronics, machinery at iba pang high demand na mga produkto. Ang UAE ang ika-18 largest trading partner ng Pilipinas at ito rin po ang nakatanggap ng halos 39% ng kabuuang Philippine export sa Middle East noong taong 2024. Balitang Bromby! Samantala, naghain naman po ng not guilty plea ang kontratistang si Sara Diskaya at siyam na kapwa niya akusado matapos basahan ng sakdal sa mga kasong graft at malversation of funds sa Lapu-Lapu Regional Trial Court o RTC Branch 27. Bukod po kay Diskaya, naghain din ng not guilty plea si Maria Roma Rimando, Pangulo po ng St. Timothy Construction at 8 engineer ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay ang mga naturang kaso sa 96.5 milyong Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental na hinawakan ng nasabing construction company na pagmamay-ari ni Diskaya. Sa inisyal na investigasyon, nabayaran na umano ng pamahalaan ang naturang proyekto, ngunit hindi naman tinapos ng kontraktor. Nakatakda naman sa February 3 ang pre-trial hearing. Balitang Bromby! Muna po tayo ng himpilan. Tanggap tayo ng balita mula sa Eastern Visayas. Mahigit 300 kapulisan raw po sa PNP Camp Ruperto Kang Leon sa Palo Leyte ipinadala na sa Cebu para po tiyakin ang seguridad ng Sinulog Festival. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Mahigit 300 kapulisan ipinadala ng PNP Camp Ruperto Kang Leon Palo Leyte sa Cebu City para sa seguridad sa Sinulog Festival. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Ayon kay General Capoy, ang kapulisan ay karagdagan ng magbabantay sa seguridad sa ika-461st Fiesta Celebration ng Senior Santo Niño. Ang contingent ng mga kapulisan may 4 na opisyal at 296 na pulis ng commission officers. 54 na personnel mula sa Leyte Police Provincial Office, 6 na po sa Southern Leyte, 20 sa Tacloban City Police Office, 20 rin sa Ormoc, Biliran,
at Regional Mobile Force Battalion, 105 naman sa Regional Personnel Records Management Division, isa sa Regional Headquarters Support Unit. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Salamat Jimmy Angay-Angay. Sa iba pa nating mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang apela ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng pagkansela ng kanyang pasaporte at sa deklarasyon sa kanya bilang fugitive from justice. Pinagtibay po ng Anti-Graft Court ang nauna nitong desisyon matapos tanggihan ang motion for reconsideration ng kampo ni Ko dahil sa kawalan umano ng merito. Ayon sa korte, wala nang legal na batayan si Ko upang humiling ng anumang relief dahil sa patuloy niyang pag-iwas sa proseso ng batas. Si Ko ay nahaharap sa 2 bilang ng kasong graft at malversation kaugnay nga po ng umano'y 289 milyon na substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Balitang Promvi. Ang ating pong oras, 3:40 ng umaga. Sa kaugnayang balita, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mag-apply ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan hinihinalang nagtatago si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nagbigay ng instruction ang presidente na formal nang mag-apply ng extradition treaty kahit wala pa ng naturang treaties ang Pilipinas at ang Portugal. Bukod pa rito, plano na rin umanong humiling ng gobyerno ng repatriation ni Ko mula sa nasabing bansa sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Balitang Promvi. Nais pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mandato at manatiling isang fact-finding body. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi po ni PCO USEC Attorney Claire Castro na bahagi ito ng layunin ng Pangulo na masusing imbestigahan ang mga proyekto ng infrastruktura sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. na plano nilang sumulat sa Pangulo upang linawin ang guidelines ng komisyon sa gitna ng mga ulat na malapit ng buwagin ng ICI. Giit ni Castro, hangad ng Pangulo ang pagkakaroon ng batas na magtatatag ng isang independent commission na tututok sa investigasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Wala pa rin umanong malinaw na impormasyon kung may kapalit para sa mga nagbitiw na commissioners na sina Babe Singson at Rosanda Fardo. Balitang Promvi. Tanggap tayo ng report mula naman sa Negros Occidental. Isa po ang patay at 2 naman ang sugatan sa nangyaring karambola ng 2 sasakyan at motorsiklo sa bayan ng Murcia. Pakinggan natin ang report ni RH46, Rex Cantong. Patay ang isang minor de edad na driver ng motorsiklo habang sugatan ang 2 pang mga angkas nito sa nangyaring karambulan ng SUV, canter truck at motorsiklo sa National Highway, Barangay Abu-Abu, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Hani Labaro, hepe ng Murcia PNP, patungong lungsod ng Bacolod ang 2 sasakyan, subalit nag-left turn ang motorsiklo habang nakasunod ang SUV na binangga ng canter truck na aksidenteng tinamaan naman ang nasabing motorsiklo. Ang motorsiklo minamaniho ng 17 anyos na babae habang angkas nito ang 2 pang mga minor de edad na mga residente ng Barangay San Miguel ng nasabing bayan. Habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang nasabing biktima at ang babaeng driver na ang 2 babaeng driver ang nasa ospital sa ngayon. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Salamat, Rex Cantong.
Sa iba pa nating mga balita, pinabulaanan ng legal counsel ni dismissed Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kumakalat na impormasyon na binawi nito ang kanyang mga naging testimonya kaugnay sa flood control mess. Ayon kay Attorney Emil Joven, walang katotohanan ang nasabing ulat at sa katunayan ay patuloy na makikipagtulungan ang kanyang kliyente sa mga otoridad bilang bahagi ng requirements para mapabilang sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito, hinimok ng abogado ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga fake news at maging maingat sa mga ipinakakalat na impormasyon tungkol kay Alcantara mula sa ibang sources maliban sa DOJ at kanilang panig. Matatanda ang una ng sinabi ni Yusek Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, na walang ipinapahayag na anumang pagnanais ang kampo ni Alcantara na bawiin ang kanyang opisyal na testimonya hinggil sa flood control scandal. Balitang Prompty. 3:18 ng umaga, mariing tinutulan ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA ang anumang hakbang na gawing state witness ang dating USEC ng Department of Public Works and Highways na si Roberto Bernardo matapos itong ilarawan bilang umano'y utak o mastermind sa bilyon-bilyong pisong anomalya na kasalukuyang iniimbestigahan. Sinabi ni NITA Executive Director Carlos Ayala na batay mismo sa mga pahayag at pag-amin ni Bernardo, malinaw na hindi siya simpleng kasabwat kundi sentral na operator na nagpakilos at nagpadaloy ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno. Binigyang diin ni Ayala na bagaman may mga paratang si Bernardo laban sa iba't ibang personalidad, nananatili pa rin hindi napapatunayan ng mga ito at kinakailangang dumaan sa masusing proseso ng korte. Ang malinaw aniya sa ngayon ay ang direktang kontrol at papel ni Bernardo sa paghawak at paggamit ng pondo ng bayan. Kaugnay nito, nanawagan ang NITA sa pamahalaan na unahin ang pagbawi ng umano'y ninakaw na yaman kabilang ang agarang pagsamsam sa mga ari-ariang iniuugnay kay Bernardo at ang pag-freeze ng lahat ng kanyang bank accounts at iba pang financial assets habang nagpapatuloy ang investigasyon. Iginiit pa ni Ayala na ang tunay na hustisya at transparency ay nakasalalay sa paniningil sa mga pangunahing arkitekto ng katiwalian at hindi sa paggamit sa kanila bilang kasangkapan laban sa iba. Muling tiniyak ng NITA ang patuloy nitong pagbabantay sa kaso at pagsusulong ng mga reformang institusyonal upang hindi na maulit ang ganitong uri ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Balitang Prompty. Dalawampung minuto na po makalipas ang alas 3 ng umaga. Dako naman tayo sa Iloilo. Isang foreman raw po ang nasawi dahil sa pamamaril at pananaksak ng isang security guard dyan sa Barotac, San Nuevo, Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Maque. Patay ang 38 anyos na foreman matapos barilin ang kanyang kainuman sa Barangay Halaod, Barotac Nuevo. Ayon sa Chief of Police na si Captain Jersey Besas, magkasamang umiinom ang foreman na si Samuel at ang dalawang security guard na sina Aris at Chicks. May nangyaring hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni na Samuel at Aris na naging rason upang umuwi si Samuel. Pero sinundan siya ni Aris at sinaksak ng kutsilyo at hindi pa nakontento di umanong suspect at binaril ang biktima. Sugatan rin si Chicks ng madaplis ng bala. Na-recover sa crime scene ng kutsilyo, 45 caliber na baril at 5 empty shells. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Salamat, Jocelyn Maque. Tambay lang, Jun Soter. Samantala, aabot na po sa 21.2 billion pesos ang kabuang halaga ng assets na na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay sa flood control mess. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, saklaw nito ang mga bank account, e-wallet, insurance policy at air asset. Samantala, hindi naman binanggit ni Bendijo kung ilan sa naturang halaga ng frozen assets ang na-forfeit na. Gayunman, tiniyak ng opisyal na gagawa ang technical working group ng master list ng lahat ng na-freeze na assets, kabilang ang mga ipinasubasta gaya ng mga luxury car ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Balitang Prompty.
Sa kaugnay na balita, lumarga na ang unang Asset Recovery Meeting ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong taon para sa mabilisang pagbawi ng mga ninakaw sa flood control projects. Pinangunahan ni Attorney Renato Paraiso, chairman ng Technical Working Group ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang naturang pulong. Sa gitna ng nasabing meeting, ipinaalala po ni Paraiso sa mga kasapi ang kanilang tungkulin na panagutin ang mga responsable sa anomalya. Giit pa ni Paraiso, katuwang ang TWG na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa investigasyon ng ICI at sa koordinasyon sa Office of the Ombudsman. Balitang Promdi. Punta naman po tayo sa Davao. Winasak raw po ng Davao de Oro Police ang mga nakumpiskang paputok na nasamsam noong Kapaskuhan. Pakinggan natin ang report ni Jun Soter ng Action Radyo Davao. Matagumpay na isinagawa ng Davao de Oro Police Provincial Office o DDO-PPO ang disposal o pagsira sa mga nakumpiskang paputok at pyrotechnic devices na nasamsam sa iba't ibang operasyon ng kapulisan noong panahon ng Kapaskuhan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Chief ng Provincial Operations Management Unit na si Police Major John Rindahi at ginanap sa DDO-PPO firing range. Nagsimula ito alas 9 ng umaga at natapos bandang alas 10:14 ng umaga, alinsunod sa tinakdang mga safety protocol upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ng mga personnel na lumahok. Ayon sa DDO-PPO, ang mga paputok ay nakumpiska sa gitna ng pinagting na operasyon at pagpapatupad ng batas laban sa pinagbabawal na firecrackers bilang bahagi ng kampanya ng kapulisan upang maiwasan ang sunog at mga pinsalang dulot ng paputok tuwing holiday season. Nasaksihan ang disposal activity ng mga opisyal ng Barangay Poblasyon at Nabunturan LGU, Bureau of Fire Protection Nabunturan, gayon din ng mga personnel mula sa Provincial Explosive K9 Unit, Regional Civil Security Unit 11 at mga miyembro ng media. Binigyan din ni Police Major Rindahi na ang wastong pagsira sa mga nakumpiskang paputok ay patunay ng patuloy na panindigan ng DDO-PPO sa kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga panahong mataas ang banta ng aksidente. Dagdag pa niya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng kapulisan at ng iba't ibang ahensya upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Ito si Jun Sotera para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Jun Soter. Pagbati po sa mga nakatutok sa programang Balitang Promdi sa radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Good morning po. Kamusta ang kalagayan ng panahon sa inyong mga lugar? Patuloy tayo sa ating balitaan. Malaking hamon ang naghihintay sa Department of Education o DepEd at sa Commission on Higher Education o CHED sa implementasyon ng nakuhang pondo ngayong taon. Ito po ang paniniwala ni Senator Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, matapos mapunta ang 1.3 trillion pesos ng 2026 national budget sa sektor ng edukasyon. Ayon po kay Senator Bam, nasa kamay na ng ahensya kung paano ito ipatutupad at dapat ring tiyakin na walang ghost projects at ghost students. Nakapaloob dito ang budget para sa classroom construction, pondo sa tertiary education subsidy, feeding program at sa maintenance and other operating expenses ng higher education development program. Balitang Promdi. At sa kaugnayang balita, nasa higit 16,000 classroom o 16,000 na silid-aralan ang inaasahang itatayo matapos aprubahan ang 105.7 bilyong public-private partnership project. Ayon sa Department of Education, parte ang nasabing proyekto sa kanilang programa para masolusyonan ang kakulangan ng silid-aralan sa buong bansa.
Ayon po kay DepEd Secretary Sani Angara, ang itatayong mga classroom ay para mabigyan ng sapat na espasyo ang mga estudyante at para makapagturo ng maayos ang mga guro. Inaasang nasa 80,000 na mag-aaral sa bansa ang makikinabang sa naturang proyekto. Samantala, bukod dito ay mayroon ding programa sa ilalim ng 2026 National Budget na panahihintulutan ng LGUs na manguna sa pagpapatayo ng classroom sa mga paaralan. Balitang Promdi. Labas po tayo muli ng himpilan. Punta po tayo sa Eastern Visayas. Mahigit 100 mga residente po na apektado ng baha dahil sa easterlies sa Arteche sa Eastern Samar, nakatanggap raw po ng ayuda mula sa DSWD. Pakinggan natin ang report ni RH34, Jane Galit Bantayan. Matapos ang pananalasa ng baha dahil sa sunod-sunod na malakas sa pag-ulan sa Hinang Shoreline kung saan apektado ang napakaraming lugar ng Eastern Visayas. Nito lang nakarang araw ay nakatanggap na ng ayuda ang 1,349 na mga pamilya mula ito sa DSWD. Itong mga nakatanggap ng ayuda ay mga apektadong pamilya mula sa Arteche Eastern Samar. Nakatanggap ang nasabing mga residente ng family food boxes mula sa DSWD Field Office 8 bilang tugon naman ito sa nasabing opisina sa mga naapektuhan ng shoreline sa Arteche Eastern Samar. Ayon sa ulat ng DSWD Eastern Visayas, bawat family food boxes ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 5 sachet ng kape, 5 piraso ng energy cereal drink at 10 piraso ng dilata na makakatulong naman sa 2 araw na konsumo ng pamilya. Una nang nakatanggap ng tulong mula din mismo sa DSWD ang mga pamilya na mga apektado dahil sa malawak na pagbaha sa ilang lugar ng Eastern Samar. Inaasahan naman na maaabutan rin ng tulong ang iba pang lugar na binaha, lalo na yung mga apektadong residente dito rin sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Salamat, Jane Galit Bantayan. Sa iba pang balita, bibigyan ng mas malaking papel ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng 2026 National Budget sa layuning mailapit ang programa ng pamahalaan sa bawat komunidad. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, tatanggap ang LGU ng 1.19 trillion pesos na national tax allotment. Ang nasabing pondo ay gagamitin para palakasin ang basic services, suportahan ang kabuhayan at tulungan ang mga low-income families. Kaugnay nito, ang mga proyektong ipatutupad sa mga bayan ay dapat manggaling mismo sa local development plans para maiwasan ang proyektong hindi naman mapapakinabangan. Samantala, halos kalahati sa 39.82 billion pesos na pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management ang mapupunta sa rehabilitasyon at konstruksyon ay patutupad ng mga LGU. Balitang Promdi. Standby lang, Freddy Fardo. Pagbabayarin po ng Department of Energy o DOE ng 24 billion pesos na multa ang Solar Philippines, isang renewable energy firm na itinatag ng businessman turned politician ni si Batangas Representative Leandro Leviste. Ito ay may kaugnayan sa higit 30 na kontrata ng Solar Philippines nitong nakalipas na 2 taon na na-terminate ng DOE dahil sa pagkabigo ng kumpanya na makamit ang kanilang contractual obligations at sumunod sa napagkasundoang project timeline. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, sa kabuang 17,904 megawatts ng terminated contracts noong 2024 at 2025, nasa 11,427 megawatts o 64% ng mga ito ay hawak ng Solar Philippines. Giit ni Garin, nakatulong sana ang mga nasabing proyekto sa pagpapataas sa energy capacity ng bansa kung hindi lamang nakansela ang mga ito dahil sa kapabayaan ng mga developer. Pagbibigay diin pa ng kalihim,
Hindi nila kukonsentihin ang mga aniyay hindi maaasahang developer na umaako ng kontrata ngunit hindi naman tumutupad sa usapan. Balitang Promvi. Tanggap ulit tayo ng report mula sa Pangasinan. Isa pong senior citizen na wanted sa kasong serious physical injury na aresto dyan sa Urdaneta City. Pakinggan natin ang report ni RH38, Freddy Fardo. Nasa kustodiya nga ng Urdaneta City Police Station ng isang senior citizen matapos itong aresto pasado alas 3 ng hapon kahapon sa Ambrosio Street ng nabanggit na syudad. Batay sa ulat ni Urdaneta Chief of Police Lieutenant Colonel Renan Tipitpitan, ang pagka-aresto sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Urdaneta City sa kasong serious physical injury na pinagkalooban naman ng piyansa na 80,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan, at dahil sa kabiguan ba makapaglagak ng nasabing halaga ang suspek ay nananatili ito sa likod ng rihas na bakal ng Urdaneta City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi. Salamat, Freddy Fajardo. Ang ating pong oras, 34 na minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Nakatakdang magsampa ng kaso sa korte ang National Unity Party laban sa dati nitong miyembro na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Sa kumpirmasyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, ibabatay ang kaso sa mga pahayag ni Barzaga na tumanggap umano ng suhol ang ilang miyembro ng partido. Batay sa alegasyon ni Barzaga, nagbigay umano ng suhol ang bilyonaryong negosyanteng si Enrique Razon upang suportahan ang kandidatura ni dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 midterm elections. Mariing itinanggi ni Puno ang paratang at iginiit na walang katotohanan ng akusasyon dahil si Romualdez ay tumakbong walang kalaban sa 1st District ng Leyte kaya walang dahilan para sa sinasabing suhulan. Samantala, kasalukuyang nahaharap si Barzaga sa 60 araw na suspensyon sa Kamara kaugnay ng reklamong disorderly conduct at disrespectful content sa kanyang mga social media post na isinampa rin ng National Unity Party. Balitang Promvi. Sa iba pa nating balita, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paglalabas ng pinal na anti-EPAL guidelines para matiyak na hindi magagamit ang mga proyekto ng gobyerno para sa personal branding ng mga politiko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo na maayos at maisa panel na ito sa lalong madaling panahon. Git ni DILG Secretary John Vic Rimulya, sa ilalim ng anti-EPAL o EPAL rules ay hindi na pinahihintulutan ang paglalagay ng pangalan, larawan o logo ng mga public officials sa mga government-funded project. Sa lipan niya ay project title, date of contract award, start at completion dates at source of funds lamang ang dapat na nakalagay rito. Babala ni Rimulya, ang sino mang lalabag sa naturang kautusan ay maharap sa kasong administratibo at suspensyon. Balitang Promvi. At sa usapin naman po ng impeachment, tiniyak nga ni Senate President Tito Soto III na agad niyang aaksyonan ang anumang ihahaing impeachment complaint na i-endorso ng Kamara sa Senado. Ayon kay Soto, tutugunan niya ang mga impeachment case, ito may laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. o kay Vice President Sara Duterte. Nang tanungin kung ano ang kanyang mga paghahanda para rito, sinabi ng senador na sa ngayon ay wala pa namang inihahaing impeachment complaints sa Kongreso. Matatanda ang una ng sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo na harapin ito, ngunit nanindigan na walang ninakaw na pera si PBBM at sa katunayan na ito pa ang nag-udyok na imbestigahan ng katiwalian sa gobyerno. Balitang Promvi.
3:37 na po ng umaga. Ito si PCO Yusek Castro po nakatanggap raw ng death threat, nagsumbong na sa NBI. Hepe at 20 matataas na opisyal ng BFP pinasisibak sa isyu ng korupsyon. Bilang ng mga nasawi sa landfill sa Cebu City, umabot na sa 13. State of calamity idineklara na sa lungsod. At pulis sugatan sa pananaksak ng kabaro sa loob ng Campo Crame. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi. Ang ating oras, 3:38 in the morning. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik po ang programang Balitang Promdi sa ating oras na 3:42 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan.
Nagreklamo sa National Bureau of Investigation si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay ng isang Facebook post na aniya ay naglalaman ng seryosong banta sa kanyang buhay. Partikular na inireklamo ni Castro ang January 2 post ng Facebook page na Luminous ni Trixie Cruz, Angeles at Ahmed Paglinawan. Ayon kay Castro, may pahayag sa post na kanyang ikinabahala at itinuturing na may implikasyon ng karahasan sakaling iwanan umano siya ng kanyang mga kaalyado. Ipinaliwanag ni Castro na siya ay nagreklamo para may matukoy ang mga otoridad na posibleng imbestigahan sakaling may mangyaring masama sa kanya. Samantala, agad namang tumugon sina Cruz Angeles at Paglinawan at iginiit na ang hakbang ni Castro ay isang anyo umano ng panunupil sa kalayaan sa pananalita at pagpapahayag. Balitang Promdi! Dalawa umanong congressmen na kakampi ni Vice President Sara Duterte ang mag-e-endorso ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang impormasyon ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice ng Caloocan City sa gitna ng mga usap-usapan ng impeachment. Ayon kay Erice, pina-finalize na ang draft complaint pero hindi niya alam ang timing ng pagfa-file nito. Niyaya umano siya na i-endorso ang reklamo pero tinanggihan niya ito dahil gusto niyang magkaroon ng bukas na isipan sa gagawing pagtalakay ng House Committee on Justice kung matutuloy. Aniya, ayaw din niya na ma-identify sa grupo ng mga Duterte dahil siya umano ay True Blue Liberal Party. Ang isasampa umanong reklamo ay may kaugnayan sa mga anomalya sa 2023, 2024 at 2025 national budget. Balitang Promdi! Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na walang pagkakawatak-watak sa kanilang hanay. Kasabay nito, naniniwala ang AFP na hindi na kailangan ng loyalty check sa kabila ng pagbawi ng suporta ng isang senior military officer kamakailan. Ayon kay Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP, tiwala sila sa kakayanan ng bawat commander na gawin ang trabaho ng naaayon sa chain of command. Ginawa ni Padilla ang pahayag sa Camp Aguinaldo matapos ang pagsasapubliko ni Colonel Odi Mongao ng kanyang kawalan ng kumpiyansa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief. Kaagad sinibak si Mongao sa kanyang tungkulin bilang Commander ng Training Support Group ng Philippine Army. Balitang Promdi! At sa usapin naman po dyan sa West Philippine Sea, nakaranas ng panibagong panghaharas ang isang bangkang pangisda ng Pilipinas mula sa Chinese Coast Guard vessel at People's Liberation Army Navy vessel sa Bajo de Masinloc. Sa ulat ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hinarangan ng Plan 621 at CCGV 23521 ang fishing boat na Prince LJ at nagpatunog ng sirena. Agaran namang rumesponde ang PCG at tinulungan ng mga Pilipinong mangingisda sakay ng bangka. Wala namang naitanang nasaktan sa nasabing insidente. Balitang Promdi! 3:45 po ng umaga. Doble kayod ngayon sa pagbabantay ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, bunsod ng dumaming bilang ng mga barko ng China. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naispatan nila ang 41 barko na pinagsanib na China People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Mula sa naturang bilang, 8 sa mga ito ay nasa bisinidad ng Bajo de Masinloc, 14 ang sa Ayungin Shoal, 13 sa Escoda Shoal at 6 sa Pag-asa Island. Dumami ang bilang nitong unang linggo ng Enero taong 2026 mula sa 20 barko ng China na naispatan noong Disyembre taong 2025. Nitong Enero 12 ay nagbalik na naman sa agresyon ng China Coast Guard at China Navy nang buntutan at iharas ang mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Balitang Promdi! Ito po, good news! Ipinaalala po ng Department of Energy na may diskwento o discount ang mga senior citizens at person with disabilities o PWD sa pagbili ng LPG products. Ito ay alinsunod sa Joint Administrative Order ng DOE, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sa ilalim nito,
maaaring mag-avail ng 5% discount sa kada 11 kilong LPG, isang beses kada 5 buwan ang nasabing sektor. Samantala, humingi ng komento ang DOE sa panukalang pag-update ng Philippine National Standard para sa mga LPG refilling plant. Ayon sa kagawaran, layunin nitong mapanatiling nakasunod at nakaangkla ang kanilang panukatan sa national regulation, international codes at industry practices. Balitang Prompty! At kaugnay ng mga lumutang na namang isyu ng korupsyon, pinasisibak na ni DILG Secretary John Vic Remulla ang hepe ng Bureau of Fire Protection at iba pang opisyal nito dahil sa isyu ng korupsyon. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, inilutang ni Remulla na tinatayang aabot sa 15 billion pesos. Wow, ang laki! 15 billion pesos ang nakukubra ng BFP kada taon mula sa mga racket nito. Isa lamang anya rito ang ininspeksyon nilang gusali sa Quezon City kung saan aabot sa 30 million pesos ang singil ng BFP para lamang sa fire extinguishers at 70 million pesos naman para sa sprinkler system. Ibinunyag din ni Remulla ang umano'y tangkang pag-alok sa kanya ng kickback ng mismong fire chief ng BFP para sa mga overpriced na fire truck na nangyari nito lamang December 2025 sa isang birthday party ng kanyang kaibigan. Gate ni Remulla, BFP ang pinakakorap sa lahat ng ahensyang nasa ilalim ng DILG dahil bukod sa mga nabanggit na anomalya ay nangongolekta rin ito ng 500,000 pesos para sa mga gustong pumasok sa kanilang hanay. Balitang Prompty! Iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang umano'y katiwalian sa loob ng Bureau of Fire Protection. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang dito ang isang gusaling itinatayo sa EDSA kung saan nakipag-under-the-table deal umano ang fire inspector ng BFP sa developer para sa supply ng fire extinguishers na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ayon kay Remulla, lumalabas na kamag-anak ng fire inspector ang supplier at overpriced pa ng 200% ang inalok na fire extinguishers. Maituturing din umanong sapilitan ang bentahan dahil hindi makakakuha ng Certificate of Fire Compliance at Occupancy Permit ang gusali kung hindi susunod sa hinihingi ng inspektor. Gate ng kalihim, mahigpit na ipinagbabawal sa mga fire inspector na makipag-deal sa mga developer at nakatakdang maghain ng DILG ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mga individual na sangkot sa nasabing korupsyon. Balitang Prompty! Samantala, umabot na po sa 13 ang bilang ng naitalang nasawi matapos gumuho ang landfill sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Kasunod ito ng pagka-recover sa 2 pang bangkay mula sa gabundok na basura kahapon. Sa ulat ng Cebu City Fire Station, 23 pa ang nawawala at patuloy pa rin ang kanilang search, rescue at retrieval operations sa lugar. Dahil sa trahedya, isinailalim na sa state of calamity ang buong Cebu City. Balitang Prompty! Ito po para sa mga nangangamba sa super flu. Walang pagtaas ng kaso ng super flu sa bansa at sa katunayan ay bumababa pa ito. Sa panayam ng DZRH kay DOH ASEC Albert Domingo, sinabi nito na sa katunayan sa 24,091 na naitalang kaso ng severe acute respiratory infection sa buong bansa noong 2025, 14 lamang dito ang subclade K variant o super flu. Paliwanag po ni Domingo, ang influenza na nararanasan ngayon ay lumang sakit na, ngunit may bago lang na pangalan dahil ito ay nagpapalit ng anyo. Binigyang diin din ng opisyal na hindi dapat maalarma ang publiko sa super flu, pero dapat pa rin maging alerto lalo na ang mga matatanda at mga bata. Balitang Prompty! Ito, panibagong karahasan sa hanay ng PNP. Sinaksak po ng isang pulis ang kanyang kabaro sa loob ng Anti-Organized Crime Unit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame sa Quezon City kahapon. Sa ulat ng CIDG, kinilala ang biktima na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro
at ang suspect na si Police Senior Master Sergeant Michael Camilo. Ayon sa mga saksi, nag-aalmusal ang mga ito nang pumasok sa kusina ang restricted personnel na si Castro at sinundan ni Camilo makalipas ang ilang sandali. Dito umano bumunot si Camilo ng kutsilyo na dahilan para lapitan siya ni Castro at niyakap para pigilan. At sa gitna nga ng agawan sa patalim ay nagawa ni Camilo na saksakin si Castro sa likod. Isinugod si Castro sa Philippine National Police General Hospital at nananatiling under observation. Sa inisyal na investigasyon, nakitaan ng biglaang pagbabago sa behavior ang nanaksak na pulis na posibleng may kaugnayan umano sa kinakaharap nilang reklamo. Pareho kasing nasa restricted custody ang dalawang pulis dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng pagnanakaw ng ebidensya sa Pogo Raid sa Bataan noong 2024 at nakatakdasa na silang humarap sa piskalya. Inaresto si Camilo at isa sa ilalim sa administrative at criminal investigations maging sa medical and psychological evaluation. Balitang Promdi. At sa update nga po sa balitang yan, stable na ang kondisyon ng pulis na sinaksak ng kanyang kabaro sa loob mismo ng CIDG headquarters sa Campo Crame kahapon. Ayon kay Police Major Helen de la Cruz, kailangan pang operahan sa PNP General Hospital si Police Executive Master Sergeant Eric Castro makaraang tarakan ng kitchen knife ng pulis na si Michael Camilo. Ang dalawa ay kasama sa 6 na sinibak sa Anti-Organized Crime Unit dahil sa kinakaharap na administrative at criminal cases. Mabilis namang naaresto ang suspect na ngayon ay haharap sa karagdagang kasong frustrated murder. Balitang Promdi. Samantala, muling nagbuga ng lava fountain o panandaliang incandescent ang bulkang Mayon kahapon. Sa ulat po ng Fivox, umabot ito sa taas na 100 metro sa summit crater at tumagal ng higit kumulang 35 segundo. Nananatiling nasa alert level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Bukod sa pag-aalboroto ng Mayon, pinaghahandaan na rin ang banta ng lahar sa Albay dahil sa mga pag-ulang dala ng papasok na unang bagyo sa bansa ngayong taon. Balitang Promdi. At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan sa programang Balitang Promdi. Pero may 5 minuto pa tayo bago mag alas 4 ng umaga. Batiin muna po natin ang mga nakatutok sa ating programa sa radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Ito, basahin muna natin. May pagbati po galing kay DPWH USEC Charles Kalima at ang Batang San Miguel Retired Police Brigadier General James Brillantes. Ito, sabi po nila happy listening and watching po sa avid listeners ng DZRH na sina Mr. and Mrs. Brother Jesse Mandap at Sister Chona Mandap, nakatutok sa DZRH from Los Angeles, California. At binabati rin po nila ng happy birthday si Boss Ramon Ang na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Miyerkules. O ngayong araw, January 14, happy birthday po. At advance happy birthday rin daw kay Brother Katunying Taberna. Magba-birthday na nga pala si Katunying sa Biyernes naman po, January 16. Ang pagbati pong yan ay galing kina DPWH USEC Charles Kalima at retired Police Brigadier General James Brillantes. Batiin rin po natin ang mga nakatutok sa ating YouTube Live. Pagbati po kay Jesse Phillips. Gayon rin po kay Mortel Ireneo, nakatutok po from Taal, Batangas. Good morning po. At bago ko pa makalimutan, batiin ko rin po ang aking mumi at papa. Irene Espiritu at Hener Espiritu, nakatutok from Bicol. Good morning po. At pagbati rin sa mga taga San Jose, Libon, Albay. Pagbati rin po kay Raymond
Watching from California, USA. Good morning po. 3 minuto na lamang bago mag alas 4 ng umaga. Batiin rin natin ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. Magandang umaga po, Steve Orican, nakikinig mula sa Santa Rosa, California. Good morning po. Pagbati rin sa laging present. Kay Becky Villanueva Tezuka, good morning po. Gayon din po kay Reynaldo Rodriguez. Sabi ni Tatay Reynaldo, bata pa lang siya, nakikinig na siya ng gabi ng lagim. Pagbati rin po kay Fidelino Ibarra Chua. Gayon rin po kay JP Imperials at kay Ferdy Biasbas. At pagbati rin po kay Nicanor Sudaria. At happy birthday rin po kay Tita Yayang. Happy birthday, Tita. Ingat dyan. Good morning rin po kay Helen Dagil Samaniego at kay Nestor Vargas watching from Taguig City. Ito, pagbati rin po kay Fitz Satwito watching from Seoul, South Korea. Shout out raw po sa mga taga-Libon Albay. At pagbati rin po kay Benjamin Andres, nakatutok naman dyan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Watching from Silay, si Vernilo Shanoza, gayon din po kay Jerry Almeria Adelantar watching from South Cotabato. Pagbati rin po kay Tatay Carmelo Limosnero watching naman from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning po! Pagbati rin kay Antonio David at kay Abet Ambulo, nakatutok naman dyan sa Silang, Cavite. Good morning po, Jerry Fardo Barbosa at kay Nerio Aclaracion. Nakatutok naman from Guimaras. Ingat-ingat po tayo at antabay po tayo sa weather update po from Pag-asa. Mamaya magkakaroon tayo ng weather update dyan. Patungkol po sa LPA na nakapasok na nga sa Philippine Area of Responsibility. Ang ating pong oras, ganap ng alas 4 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakasama, Ara Espiritu. Susunod na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas kasama si Kong Angel Palmones. Sa ating oras, eksaktong alas 4 ng umaga. Number 1. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit